For today's video, gagawa tayo ng bedside table. Bali, dalawang bedside table yung gagawin natin dito gamit ng tubular at plyboard. Yan, dito nga kumutol ako dito ng 4 na piraso na tubular. Yan, tsaka itong mga maliliit na to. Ito lang gagamitin natin dito sa ating simple bedside table. Yan, ang pinaka-length nga pala ng ating tubular ay 143 cm. Ayan, tapos kinat ko na nga lang siya ng bali tatlo, naka 45 degrees yan. Yan, ang cut natin is 45. Yan, kung mapansin nyo mula rito sa pinakaputol niya isa 55 cm. Yung magiging height ng ating bedside table. Yan, magkabilaan siya, 55 cm din sa kabila. Tapos yung the rest nun, yun na yung magiging pinaka lapad niya. Ayan. Yan, tapos dito sa pinaka center niya, ay meron tayong nasukat dito na, ayan, mula dyan sa pinakaputol hanggang dito is meron tayong 33 cm. Yun yung natira dun sa ating 143. Ito na may pinakapahalang niya. Meron tayong sukat dito na 35 cm. Ayan, bali 4 na piraso. Ayan. Build muna natin itong pinakapaan niya. Kailangan skulado yan para hindi tayo mahirapan sa susunod na step natin dito. Ayan. Pwede rin yung maggawa tayo ng brace bago tayo mag-pull weld. Pwede natin siyang lagyan ng brace. Okay, i-clamp natin siya para hindi na siya gagalaw. Napapansin nyo, pinatong ko na nga lang siya rito para skulado rin yung susunod nating pinakakatabi niya. Pares-pares kasi yan eh. Bali sa isang bedside table, bali dalawang tubular na ganyan. Tsaka din sa kabilang side is dalawa rin. Yan, kung papasin nyo nga dyan, lagyan ko din siya ng clamp sa pinakailalim niya pagka nag-pull weld ako dito para hindi na siya iikom pa. Kasi iikom niya once na nag-weld tayo dyan. Ihigupin niya yan. Gumamit na nga lang din ako dyan ng DIY natin niya L-bracket na yan. Ayan. Ako siya ikaklam para hindi na talaga siya gagalaw. Yung mga option natin para sa ating paggawa ng mga ganitong materyales o ganitong mga proseso na hindi na siya gagalaw. Ayan. Once kasi walang brace yan, pag wineld natin yan, sigurado tayo na hihigop yan or yan ay mawawala, madideform yan. Mawawala sa pagka-eskwala. Kaya gumagamit ako ng mga ganyang mga gamit na DIY lang din naman natin yan. Kaya naman kasi kapag ito ginagamit ko, hindi na ako mag-welding, hindi na ako mag-grind ng pinag-weldingan. Yan, make sure, yan, papansin nyo, eskwalado pa na siya kung saan may ganun tayong gamit. Ayan. Yan, kaya naman, no, pag ginamitan natin siya ng L-bracket na ganun. Ayan, bali 4 na piraso nga ito. Tuloy sabi ko, dalawang bedside yung gagawin natin. Bali gumamit din ako dyan ng bulk lamp para sigurado tayo na pikit na pikit yung ating welding dyan o yung ating pagitan ng tubular para maiwasan yung gap. Yan, bali ganyan ang itsura ng ating frame. Tapos sumunod naman dito, sinagawa ko na natin dito yung ating gagawing drawer box. Yan, bali gagawa muna tayo ng kahon bago tayo gagawa ng drawer. Gumagamit ako stop block niya para sure tayo na isa lang sukat ng ating gagawin drawer dito. After ko masukat yun, nakuha ko na lahat ng sukat ng ating drawer box. Gagawa ko ng drawer. Ililes ko na, hindi dapat iles, tapos gagawa na ako ng guide para mag-isang tabas lang tayo dyan. Dahil same lang naman yung box na ginawa natin o yung ating bedside table,
isang gawa na lang ng drawer box. Yun ang kainaman niya kapag same size lang yung ating ginagawa. Mas mapapabilis yung ating trabaho. Sa part na to, pinipili ko naman dito yung magandang part para sa gagawin nating pinakasalo o backing ng ating drawer. Ayan, kasi magkukurb tayo dyan para pumasok yung ating pinakasalo dyan. Para maganda siyang tignan o mas maganda siyang tsura niya kapag ganito process. Ginruban ko lang muna siya ng mga 3 times ko siyang pinadaanan sa ating circular saw o sa ating table saw. Circular saw lang kasi nasa ilalim yan dahil wala pa tayo talagang pangbili ng table saw talaga ng medyo mahal din kasi yun. Kaya nag-DIY lang din ako dito ng ating table saw gamit yung ating circular saw. Yan. Yan. Bibildangan natin yung ating pinaka-drawer. Ito nga pala i-deliver natin to sa ginawa natin dati ng bed o ng higaan na mayroon siyang upholstered sa headboard. Ito yung lalagay kasama nun. Bali, kaya dalawang drawer to o dalawang bedside table siya. Ihigit na yun sa kwarto tapos magkabilaan yung kanyang bedside table. Ito yung ating request ng ating pamangkin. Yan. Ito yung pinaka-drawer face niya. Make sure lang na ginawa ko nga rito na straight siya para maganda yung pinaka-gapping niya ng ating drawer face. Kasi inset yung pinaka-drawer face natin dito. Yan, ito yung pinakasalo niya. Gumagawa na ako na pinakasalo niya ng ating drawer. Yan, bali 1/4 na plywood yung ginamit natin dyan. Dahil same nga yung ginawa nating drawer, kaya nalagyan ko siya stop block para isang process na lang tayo. Hindi tayo sukat na sukat. Yan. Kinuha ko na ng sukat niya ng ating backing. Ay pinaka salo ng ating drawer. Yan, disuot nga siya kaya maganda siyang tingnan. Siyempre kailangan din natin lagyan to ng glue para maging matibay lalo sa part na to. Dahil hindi siya nakasalo. Ayan. Yan, bago ko siya, kasi ninailer ko pa yung paikot na yan, kaya bago ko siya itinailer, nilalagyan ko muna siya ng L square para sigurado tayo na naka-eskwala pa rin yung ating drawer box. Dito sa drawer na to, itong pinaka-drawer backing niya, yung nag-eskwala sa kanya. Dahil eskwalado yung ating pinaka-backing, siya na rin nag-eskwala dyan sa box. Kakabit na nga natin yung pinaka-drawer box niya dito sa ating tubular frame. Kaya kung papasin nyo dyan, isang ko lang siya nilagay.
Tapos lagyan ko lang siya ng mga black screw ng para kumapit. Kasi ito pinaka-top niya, ginawa ko dito, isa laminated. Gumamit ako dito ng laminates. Pinaka-top lang naman yung laminate natin para medyo matibay yung pinaka-top niya kasi lalagyan daw ito ng flower base. Ayan. Para kahit mabasa siya, hindi siya magka-penetrate yung tubig niya sa pinakaloob. Tsaka sisilant ko na lang yung pinakaloob niya. Sa pagkalalaminate lang naman, ganito lang naman kasimple. Lalagyan lang natin ito ng pinaka-rugby niya. Tapos patutuin ko lang ito ng mga 5 minutes to 15 minutes. Pagkatuyo na siya, hindi na natin nasasalat na basa siya. Ilalapat na natin dito yung pinaka-laminates niya. Tsaka natin siya didiinan ng basahan. Medyo dami lang natin na konti yung rugby para mas makapit yung ating paglalaminates. Baliktaran niya pati yung pinaka-board niya tsaka yung pinaka-laminates niya. Just lalagyan natin siya ng rugby. Ito na nga yung ating finished product ng ating bedside table. Napakasimple lang naman ang tsura na to. Kung papansin nyo nga dyan, tubular lang. Tsaka lagyan na natin siya ng isang box dito. Tapos top. Yun lang naman yung ating simpleng paggawa ng ating bedside table. Ayan. Bali, dalawang bedside niya. Ayan, para sa ating kama na igigit na yung kama. Dalawang side yan ilalagay. Ayan. Ito yung pinaka-laminates niya. Yan, para matibay siya. Tapos nakasinilant ko na rin itong part. Ito isisilant ko yan ng white sealant para matibay siya. Para kahit na umagos yung tubig niya, kung halimbawa may naman yung flower piece, hindi magka-penetrate yung tubig doon sa loob ng ating plyboard. Yan, ganun lang guys. And thanks for watching.